Amen. Purihin po ang Panginoon. Napagpala po ba yung lahat? Amen. Palakpakan pa nga po uli natin ang Panginoon. Ayan. Ako din po gusto kong magpasalamat sa Panginoon, kagaya ng sabi kanina ni Ate Laura, para kami nakapagpahinga nung Friday. Actually, kahit ako parang nakakaramdam ako ng pagkapagod, hindi ko alam kung bakit. Parang pakiramdam ko, lagi akong pagod. Tsaka parang lagi akong maraming alalahanin, maraming isipin, Pero purihin po ang Panginoon, tunay na ang Panginoon na nagbibigay ng kapahingahan sa atin. Basta hanapin lamang po natin, yung presensya niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So sa bagay na yun, pinapasalamatan ko po ang Panginoon. Nung araw, merong nosyon, merong paniniwala yung mga mangangaral, yung mga tagapagturo, na binabali ng mabuting pastol, yung binti ng tupa, para hindi ito mapariwara at para maibalik ito dun sa grupo, dun sa plak nila. Okay? Kaya lang, kapag sinunod po natin yung ganung paniniwala, makikita po natin na meron pong diferensya sapagkat sumasalungat ito, doon sa sinasabi o sa aral ng ating Panginoon kung paano He step in, kung kailan makasalanan pa tayo, kung kailan naglalakad tayo sa maling daan at naliligaw tayo, okay, na malayo sa Kanya. Tama po ba? At kung kailan, na hindi tayo karapat-dapat talaga sa biyaya ng Diyos at karapat-dapat tayong parusahan. Tama po? Pero gayon man yung parusa na dapat ay para sa atin, kinuha niya yon at nilagay po niya sa Kanyang likuran. Ayan ba? So parang may diferensya, dahil po doon pinapalagay ng iba na yung aral na yon, yung nosyon na yon, yung paniniwala na yon, ay isang myth. Okay, isang tawag dito. Ano ba yung myth, Pastor? Parang alamat, na nagpasalin-salin lamang sa simbahan. Okay, nasusundan po ba natin? Kasi kapag ginamit po natin yung ganong paniniwala, lumalabas yung mga karamdaman po natin, lahat ng mga pagdaramdam, lahat ng kasakitan, pati yung mga hamon sa buhay. Sasabihin natin na lahat ng ito, ay galing o dulot ng pag-ibig ng Panginoon. Isang bagay na mahirap nating paniwalaan. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, siya mismo ay namatay para sa atin. Now, bakit po natin sinasabi yung bagay na ito? Bakit ko po kinukwento ito sa inyo? Sapagkat sa hapon pong ito, yung pag-aaral po natin ay may kinalaman kung paano tayong inaaruga ng Diyos ng ating mabuting pastol. Okay? At ang titulo na kinapit po natin sa pag-aaral po natin sa hapong ito, tinawag po natin na mali yata yung whole. Ayan. Tinawag po natin The Good Shepherd's Care. At ang teksto po natin makikita sa Psalms 23, 1-6. Pero bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Lord, muli maraming salamat sa iyo sa hapong ito. Tunay na dakila ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Dalangin po namin, Panginoon, sa patuloy ng aming gawain, sa aming pag-aaral ng salita mo. Samahan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo. At hayaan po ninyo na maunawaan po ng bawat isa sa amin yung mensahe mong inihanda para sa amin. Purihin ka, Panginoon, dakila ka, at karapat-dapat ka sa lahat ng aming papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen po at amen. Okay. The Good Shepherd's Care. Ang text po natin makikita sa Psalms 23, 1-6. Basahin po natin. Ito po ang sinasabi. Psalms 23, 1-6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Verse 8 or verse 6, I'm sorry. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng Kanyang mga salita. So dito sa Salmo 23, makikita po natin yung English phrase na my shepherd. Galing po ito sa wikang Hebreo, na ruwi.
na ang kahulugan, mula sa root naman ito na raa, na ang kahulugan po naman, Here in Psalms 23, the English phrase, my shepherd, is from the Hebrew ruwe, which derived from the root raa. Ang English phrase daw po, yung pararila, na my shepherd ay galing sa Hebreo na ruwe, na galing po naman sa kanyang root na raa, kung saan yung salitang Grego na po yung maino ay nabuo. Na ang kahulugan ay total or holistic shepherd's care o yung buong-buong pag-aaruga ng mabuting pastol. And with that, we understood that the good shepherd's care does it. Ginagawa po ito ng mabuting pastol, ng kanyang pag-aalaga, all the encompassing work, lahat ng mga bagay na bumubuo, may kaugnayan, dun sa pag-aaruga ng kanyang kawan. Now, ano nga ba ang ginagawa ng mabuting pastol sa kanyang mga tupa? Okay? What the Good Shepherd does for the sheep. One, the Good Shepherd provides. Okay, makikita po natin ito sa mga talatang 1 hanggang 3. Verses 1 to 3, letter A. Ang sabing ganon, okay, what Good Shepherd does for the sheep. Number 1. Okay, the Good Shepherd provides. Makikita natin yun sa verse 1 to 3, letter A. Ang sabing ganon, the Lord is my shepherd. Ang sabi, I shall not want. Hindi ako mangangailangan. He makes me to lie down in green pastures. He leads me in beside the still waters. Pinapahiga niya ako sa isang mabuting pastulan, sa isang maberding pastulan. Inaakay niya ako malapit sa tahimik na batisan. He restores my soul. Yun ang pagkakasabi. So makikita po natin yung praise una, He provides our needs. No? Yun po yung letter A. Ang sabing ganon, I shall not want. Sa mga salitang ito po, it implies that we have everything necessary. Ipinapakita po lamang ng salita o sinasabi sa atin ng salita na ibinibigay ng Panginoon yung mga bagay na necessaryo sa buhay natin. Tama po ba? Maring hindi ito yung mga gustong bagay natin sa buhay. Pero lahat po ng pangangailangan natin ay pinagkakaloob ng mabuting pastol o ng ating Panginoon. These words imply that we have everything necessary, though not everything we want, but everything we need. Sufficient enough to satisfy our heart's desires, sabing ganon, and to be contented. At yung binibigay ng Panginoon sa atin ay sufisyente, sapat siya para mapunan. Okay? Yung nais ng puso po natin upang sa ganon hindi na po tayo maghanap at tayo po ay magkaroon ng pagka-kontento sa buhay. Sa diksyonaryo, makikita po natin yung salitang want is an endless desire. Walang hanggang siyang pagnanais o pagnanasa pag sinabi po natin want. A human craving, ang pagnanais ng tao which cannot be gratified, na hindi maaaring masatisfy. Okay, naalala ko po si Henry Ford dati. Kilala niyo si Henry Ford? Yung founder at general manager, yung presidente ng Ford Motors. Noong panahon, na sikat yung Ford Motors, at doon sa peak, ng success ng Ford Motors, laging tinatanong si Henry Ford ng mga journalist, okay, kung anong nararamdaman niya, kung nasisiyahan ba siya sa tinatakbo ng kanyang kumpanya. Pero alam po ba ninyo kung anong laging sinasabi ni Henry Ford? Ang lagi po niyang sinasabi ay ganito, just a little more. Konti pa. Okay? Pero kung titingnan po natin, kapag babalikan po natin yung kasaysayan, pati po kung paano umusbong ang Ford Motors, makikita natin kung gaano pinagpala yung kumpanyang yun. Pero sa kabila noon, natili pa rin na parang may kulang para kay Henry Ford. Tama, hindi pa rin po siya masatisfy. Okay? And so, to solve all this, para ma-resolve yung problemang ito, the Lord does not only give us what we needed. Hindi lamang binigay ng Panginoon yung kailangan natin, but He also gives us the feeling of satisfaction, okay, or contentment alongside with. Hindi lamang binigay ng Panginoon yung pangangailangan po natin para ma-resolve yung pangangailangan ng tao, para mapunan yung pangangailangan ng tao, binigay din niya
yung pakiramdam ng pagkakontento, okay, kasama nito. Amen po ba? Tayo po ba na naririto sa mga bagay na tinatamasa natin, sa mga bagay na pag-aari po natin, kontento po ba tayo? Dapat. Tama? Dahil kasamang binibigay ng Panginoon yung satisfaction, yung contentment sa lahat ng bagay na natatanggap natin, mula kanino? Mula sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ano po ba ibig sabihin ng contentment para sa atin? Sabing ganon, contentment is realizing your cup is already full. Ito yung nagpapaunawa sa atin na yung ating tasa, yung ating baso ay puno na at nagbibigay sa atin ng kakayahan para tumigil na sa pagsalin pa sa ating mga baso o sa ating mga tasa. Nasusundan po ba natin? Isa pa. Anong sabi? Sabing ganon, contentment is best described as having a well-furnished home where you feel no need to go outside for comfort. It is not an intense high but a peaceful ease of mind. Sabing ganon, ang contentment daw o yung pagiging kontento ay inilalarawan sa magitan ng isang tahanan na fully furnished, Pastor, na puno ng kasangkapan. Nasusundan po ba natin? Hello, sinabi natin na tahanan, sapagkat kinakailangan talaga na naroon, merong mga tao sa loob ng bahay na yun. Hindi lamang siya bahay, nadoon yung tatay, may nanay, syempre, may mga anak, kaya tahanan. At pagkatapos fully furnished ito, sabing ganon, na hindi mo na mararamdaman na kinakailangan mo pang lumabas para makatagpo ka ng comfort doon sa iba. Hindi ito hindi ito intense high, pero nagbibigay sa atin ito ng kapayapaan. Tama po ba? Nagbibigay po sa atin ito ng payapang isipan. Now, ano po yung punto natin para sa bagay na ito? It is evident at this point that the good shepherd's care provides our needs. Okay, makikita po natin na ang pag-aaruga ng mabuting pastol ay tutustos o nagbibigay ng ating mga pangangailangan. It fills up to our capacity for satisfaction so that there will be no room for us to want or crave for more. Tama po? Ibinibigay ng mabuting pastol yung ating pangangailangan at pinupuno niya hanggang doon sa kaya nating tanggapin. Tama? Hanggang doon sa sa brink ng ating capacity, ng ating lalagyan. Okay? Para magkaroon tayo ng kasiyahan. Sa ganon, wala nang lugar pa para sa atin na magnanais pa tayo o magnanasa pa tayo ng ibang mga bagay. Tama, nasusundan po ba natin? Hello! Tunay na bihira na binibigay ng Panginoon yung mga gusto natin, pero posible yon. Tama, sabing ganon, delight yourself unto the Lord. Anong sabing ganon? He will give you the desires of your heart. At kabilang doon yung ating pangangailangan at kagustuhan. Tama? Gayon man sa mga pagkakataon kung kailan ang binibigay lamang ng Panginoon na yung ating mga pangangailangan ay sinisiguro naman niya na puno ito para hindi na tayo maghahanap pa. Wala ng lugar para maghanap pa para sa kapunuan ng ating mga kagustuhan. Nasusundan po ba natin? Amen. Malinaw po ba? Amen. Yun po yung letter A. Now, let's go to letter B. Sabing ganon, He provides us rest. Anong sabi? He makes me lie down. Pinapahiga niya ako. Ang unang linya ng Salmo 23:2 is mainly about resting. Patungkol ito para sa kapahingahan. This is actually happens after the flock has been fed. Nangyayari po ito pagkatapos kumain ng kawan. Tama? Nasusundan po ba natin? This actually happens after the flock has been fed, for the sheep will not lie down. Hindi po kasi mahiga talaga ang tupa. Hindi lamang dahil sa natatakot sila o agitated sila, kundi dahil gutom din po sila. Kaya masasabi po natin, nung sinabing gano'n ng talata, He makes me lie down, na siguro na nakakain na yung kawan. At oras na para sa kanilang
hingahan. Nasusundan po natin. Amen. The main point doon of this part is for us to know that the ability of the sheep to lie down to rest comes not only from food. Okay, gayon man ang punto po natin sa bahaging ito ng salmo ng awit ay para malaman po natin o maintindihan po natin na yung kakayahan o abilidad ng tupa na mahiga at magpahinga ay hindi lamang nanggagaling sa pagkain. Tama? Ang sabi ng Panginoon, minsan habang nangangaral siya, man does not live by bread alone. Tama ba? Hindi lamang dahil sa pagkain, but from having the shepherd in view. Ito ay dahil nakikita ng kawan o nakikita ng mga tupa yung kanilang pastol na malapit sa kanila. Abot tanaw lamang nila palagi yung pastor o pastol na nag-aalaga sa kanila. Amen ba? But from having the shepherd in view, watching over them for their safety. Na tinitingnan sila para sa kasiguruhan ng kanilang kaligtasan. No? They trust the shepherd wholeheartedly. Ganun na lamang yung pagtitiwala nila sa kanilang mabuting pastol. Basta nakikita nila yung pastol na kasama nila, sapat na yon. Okay? Para makapagpahinga sila. Kahit may lamok pa. Okay? Doon sa anong tawag ito? Doon marahil sa tubigan o sa damuhan na kanilang hinihigaan. Basta nakikita nila na naroroon yung pastor o yung pastol na kasama po nila. Ano ang punto po natin dito? This is a reminder for us to pause at times. To trust the Lord will look over our safety. Magtiwala tayo sa ating Panginoon na nangangalaga sa atin para sa ating kaligtasan. Will spare us from burnout na naglalayo sa atin para hindi tayo o para mabagot tayo. Tama ba? Na naglalayo sa atin na tama ba yung Tagalog ko, Pastora? Mabagot will spare us from burnout. Tama? Okay. This is a reminder for us to pause at times, to trust the Lord who looks over our safety. Magtiwala tayo sa Kanya na nakatingin sa atin para sa ating kaligtasan, para sa ating seguridad, at nag-iiwas sa atin para mabagot tayo so that we might have rest in His presence and a quiet reflection with Him. Sa ganon, makapagpapahinga po tayo sa Kanyang presensya na narariyan siya. Tama, magkakaroon tayo ng tahimik na pagmumuni-muni na kasama ng ating Panginoon. Amen ba? Amen. Letter C. Letter A, ang sabing ganoon, He provides our needs. Letter B, He provides us rest. Letter C, He provides for our sustenance. Ang sabi, He makes me lie down in what? In green pasture. He leads me beside saan daw? Still waters. Now, ano po ba yung green pasture para sa mga tupa o para sa atin? Sabing ganon, green pasture represents abundance and provision. Nire-representa po nito, nilalarawan po nito ang provision o ang pagtustos at ang kasaganaan. In the dry climate, sabing gano'n, ng Israel, however, finding green pastures is rare. Ang makahanap ng mga berdeng pastulan sa panahon ng tagtuyo ay napakahirap po para sa Israel. So from here we see that this line or verse of the Psalm, yung bahaging ito ng salmo o ng awit, yung linyang ito ng awit is emphasizing that the Good Shepherd provides sustenance even in difficult and dry time. Pinapakita po lamang ng bahaging ito ng awitin o ng linyang ito, ng verse na ito ng salmo, ng awit, na ang mabuting pastol ay nagtustos ng ating mga pangangailangan. Kailan daw? Maging sa panahon ng kaguluhan o sa mahirap na panahon o sa panahon ng tagtuyot. Amen po ba? Tama ba ako?
Ano na po yan? Still waters na. Ginagawa ko po ito kagabi, natapos ako alas 2. Okay. Saan na ako? Parang may kulang eh. And this also means, ano po, that he makes sure his flock will always be fed with fresh and green grass, clover, herbs, and other weeds. Okay? Nangangahulugan din po ito na sinisiguro niya na yung kanyang kawan ay laging makakain ng sariwa at maberdeng damo. Tama? Yung mga bulaklak o yung mga dahon na namumulaklak, ano po, at ng iba pang uri ng halaman o ng damo. Anong ibig sabihin po nun para sa atin, sa ating mga manggagawa, ano po, at sa ating mga leaders sa panahon po natin ngayon sa simbahan? Yung last part, ano pong ibig sabihin noon? And this also means that he makes sure his flock will always be fed with fresh and green grass. Okay, in other words. Ano pong ibig sabihin nun para sa atin? Kung mapapansin po ninyo, no, yung mga manggagawa po natin, yung mga kapasuran po natin, lagi sila nagsisikap, tama? Para sa ganon, tuwing tatayo sila sa harapan, ang i-cater nila na salita ng Panginoon sa atin na pinakapagkain, laging sariwa, laging bago. At kung makikita po natin, kahit gumagamit minsan yung ating mga pastor ng parehong teksto na itinuro na nila noon, sinisiguro pa rin nila, okay, na tinitingnan nila ito at pinapaliwanag nila ito sa iba namang anggulo. Tama? Kung nakaraan, pinaliwanag niya yung kapitulong ito, yung pasahe na ito, yung passage na ito, frontal. Sa pangalawang pagkakataon, papaliwanag naman niya yun, naka-side view. Tama? So, ganon. Tama? Ganon ang ginagawa ng mabuting pastol. Hindi niya tayo binibigyan ng panis sa pagkain. Lagi niya tayo pinapakain ng bago at sariwang pagkain. Amen po ba? Amen. Palapakan nga po muna nagsandali ang Panginoon. Sabing ganon, quiet and still waters, as we know, sheep often refuse to drink from running water because they are afraid of the rushing sound. Tama ba? Okay, sabi kasing ganun natin kanina, he makes me lie down in green pastures at pagkatapos he leads me beside still waters. Anong ibig sabihin ng still waters? Ang quiet and still waters, sabing ganon, sa pagkakalam naman po natin na yung mga tupa ay tumatangging uminom sa mga tumatakbong tubigan, kagaya ng ilog, lalo na kapag mabilis yung ragasa ng ilog, sapagkat natatakot po sila doon sa rushing sound, doon sa rumaragas ang tunog. And because they easily lose their footing, at dahil sa madali silang mawalan ng balanse, they also fear that they might be drawn when fall, kapag nahulog sila, malulunod sila dahil sa kanilang heavy place, dahil mabigat na yung kanilang balahibo. Narinig ko to para nung kailan sino ba nagturo noon sa morning watch? Sino ba nagturo ng Psalms 23 nung nakaraan? Okay? So, ganun, tama yon. Okay? Natatakot yung tupa doon sa ragasan ng tubig. Kaya hindi sila umiinom doon. At natatakot din sila dahil madali silang matumba. Okay? At kapag natumba sila at mabasa na yung balahibo nila, dire-diretso na yung paglubog nila. Malulunod po yung mga tupa. Kaya hindi talaga sila umiinom sa troubled water, sa magulong tubigan. Naghahanap sila ng sariwa at tahimik na inuman o batisan. Amen po ba? Okay. With that, the sheep therefore prefer to drink from calm and still water sources, and they would rather choose dehydration over their perceived danger of rushing water. Sabi ganon, dahil doon, prepare po ng mga tupa o laging hinahanap ng tupa na makainom sa may tahimik at kalmadong tubigan. Okay? At mas nanaisin pa nila na ma-dehydrate po sila kaysa uminom sila sa magulong tubigan, dun sa mga running water, dun sa mga ilog na bumababa mula sa bundok patungo dun sa dagat sa ibaba. Nasusundan po ba natin? Tayo pong naririto bilang kawan ng ating Panginoon.
Ganon din po ba tayo? Na hindi tayo sanay na uminom sa mga magugulong, o hindi tayo sanay na kumain o i-satisfy yung ating mga pangangailangan doon sa mga magugulong lugar at sitwasyon. At lagi tayo naghahanap ng mga tahimik na lugar kung saan mapapakain tayo at magkakaroon tayo ng kalakasan na galing sa Panginoon. Ganun din po ba tayo? Amen po ba? Dapat po bilang mga anak at bilang kawan ng ating Panginoon, ganun din po tayo. Huwag tayong masanay sa magulong anong tawag yan, kalakaran, okay, sa labas ng simbahan o kung kaya naman doon sa kapulungan ng ating Panginoon. Anong punto natin? So for the shepherds to lead the flock to green pasture and still waters, it means that He guides them away from troubled situation to places of tranquility for restoration and refreshment. At para daw mapangunahan ng mabuting pastol yung kanyang kawan sa isang berdeng pastulan at tahimik na batisan, nangangahulugan po ito na inaalalayan niya o ginagabayan niya sila palayo doon sa mga magulong sitwasyon, papunta doon sa mga lugar na tahimik, para magkaroon ng restoration, para mapanumbalik, yung ating mga sarili at magkaroon po tayo ng yung refreshment? Ate, sino bang gustong sumagot? Para mapanariwa. Buuin natin. Hindi ko mabuo ma-picture sa isip ko. Okay. Para mapanariwa uli, at panumbalik yung ating dating kalakasan. So gayon na lamang po. And for our today's context, para sa konteksto po natin ngayon, para sa atin, yung significance nito, this place of tranquility is a place or state. Hindi lamang siya lugar, estado rin siya, kalagayan siya, where we can always meet the Lord to commune with Him. Kung saan ay nami-meet natin o nakakatagpo natin yung ating Panginoon. Okay? At nakakapag-commune tayo sa Kanya to be fed and strengthen, para mapakain niya at para mapalakas po tayo. Ano pong sabi? He restores my soul. Pangalawa, the good shepherd protects. Ang kanina, the good shepherd provides. Tama po ba? Ang pangalawang punto po naman, the good shepherd protects. Makikita natin yun sa verses 3, letter V, hanggang 4. Ganito po ang sinasabi. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Say, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. Ano nakikita natin doon? Una, letter A, He lead us to the right track. Ang sabing ganon, He leads me in the paths of righteousness or right path for His name's sake. Amen po? Kagaya po ng sinasabi natin kanina, like we have said, the sheep have a poor depth perception and balance. Mababaw masyado yung kanilang persepsyon, yung pagkaunawa sa lalim. Okay? At gayon din naman sa balanse. Tama? So if the shepherd will let the flock to go down the hill without his direction, kaya kapag pinabayaan ng pastol na bumaba yung kanyang kawan doon sa burol ng diretso na wala yung kanyang gabay o kanyang direksyon, ano pa ang pwedeng mangyari sa tupa? Anong sabi? If the shepherd will let the flock to go down the hill without his direction, they would likely fall. Siguradong mahuhulog sila o maaring mahulog sila at masaktan po nila yung kanilang sarili. Okay? Alam po ninyo kasi yung tupa, sabi nila, sorry for the word, pero sabi, dam masyado yung tupa, Kahit po yung sa pen, yung sheep pen nila mismo, yung kulungan nila, pag binubuksan yun ng pastol, dapat nakasagad palagi. Kapag maliit lang kasi yung opening, hindi niya alam palagi kung magkakasya siya. Lalo na kung merong anino, hindi niya alam kung totoo ba yung shadow na yon o hindi. Okay?
Kaya dapat yung simbahan o yung pen, binubuksan palagi ng pastol na bukas para makapasok yung tupa. Isasara mo yun syempre sa wood. Tama? Tama, no? Sasara yun sa wood. Pero para sa mga tupa, dapat lagi siyang nakabukas. At hindi yung maliit lang yung bukas. Okay? Yung may reservation. Okay? Dahil kagaya ng sabi natin, mahirap siya. Yung kanyang perception no, sa mga bagay na yon, sa lalim, sa balanse, pati sa mga uwang o mga puwang, nahihirapan siya no, para sa mga bagay na nakagaya noon. Okay? Isa pa, moreover, the right track for the sheep on the hills in Israel are not straight. Kung aaralan po natin, kung pupunta po tayo sa Israel mismo, makikita po natin yung right track nila na tinatawag para dun sa mga kawan ay hindi po diretsyo. Ascending and descending, no? As we think, kagaya ng iniisip po natin. Rather, it's a winding horizontal trails that spiral around the slope. Paikot siya. Tama? Umakit tayo ng Baguio, di ba, sa bundok. Ano po yung daan doon? Diretso po ba? Hindi. Umiikot yun, no, sa slope hanggang makarating ka doon sa tuktok. Ganon din po sa Israel. Doon sa mga hills, alam po naman natin, yung Israel, hilly country po ito No? Kaya mabasa natin madalas, and they go up to Jerusalem. Umaon sila sa Jerusalem. And they went down to, at lumusong sila sa ganito. Tama? Dahil ang Israel ay isang hilly country. Maburol siya masyado. Okay? Kaya, opo, pataas, pababa, at paikot-ikot pa. Tama? So makikita po natin, yung right track para sa kawan, para sa mga tupa, hindi po ito na nangangaluga ng straight path. Paikot po ito. Hindi siya vertical, horizontal siya. Ang pagtaas niya, gradual. Okay? Hindi siya biglang tataas, ascending, at bababa, descending. Mahuhulog po yung tupa. At alam po ba ninyo, na yung mga trail o inalakaran ng mga tupa ng kawan doon sa Israel, doon sa mga burol nila, ay mga pastol din yung gumawa nung sinauna. Tama ba? Nakamarka na yon. Okay? At yun na lamang yung sinusundan ng mga bagong pastol ngayon. Nasusundan po ba natin? Ibig sabihin, pati po yung lalakaran ng kanyang kawan, ang gumagawa rin ng daan ng kanilang lalakaran ay yung mabuting pastol. Amen? Hello. At yung mga assistant niya ngayon, sinusundan na lang yung daan na iyon. Amen ba? Palakpakan nga po muna natin sandali ang Panginoon. Okay? Moreover, the right track for the sheep on the hills in Israel are not straight as we think. Rather, it's winding horizontal trails that spiral around the slopes. It's from the Hebrew, actually, magal. Okay, which specifically refers to the sheep's track that circle the hills, no? So, tumutukoy po talaga yon kapag tinawag nilang magal. Pag sinabi po kasing magal, parang rice terraces pahagdan. Okay? Tumutukoy po ito doon sa track talaga ng mga tupa, paikot doon sa kaburulan. Thus, the good shepherd leads the sheep for them not to fall and miss their thorns. Kaya kinakailangan talagang gabayan at patnubayan ng pastol yung kanyang kawan. Para daw? Para hindi sila mahulog at hindi nila ma-miss yung kanilang thorn dun sa mga pag-ikot. Amen ba? Sayang kung mamimiss mo yung mga pagkakataon na yon. Maaari ka pang mahulog o masaktan. Amen? At yun yung trabaho ng mabuting pastol. Ginaguide niya yung kanyang kawan para hindi mahulog doon sa burol at hindi nito ma-miss o malagpasan yung dapat nilang iikutan, okay, o lalakaran. Dito makikita po natin, here the shepherds often use whistling, calling, and sometimes singing, to lead the sheep while on the move. Para gabayan po ng mabuting pastol yung kanyang kawan, ano daw po yung ginagamit niya? Yung pagsipol. Gayon din naman yung pagtawag doon sa tupa sa kanya-kanyang pangalan individually. Kilala ng pastol, ng mabuting pastol yung kanyang kawan at tinatawag niya sila
sa kanilang mga pangalan. At kung merong bansag man, distinct ito doon sa bansag sa iba. Halimbawa, si Dasin, kung bansag niya si Pogi, at si Brother Donald, ang bansag si Burnok, ay may kanya-kanyang tawag, may kanya-kanya silang pangalan at hindi nagkakamali yung tupa doon sa pangalan nila at doon sa tawag ng pastol sa kanila. Tama ba? Nakakita ba kayo sa social media na merong mga grupo ng mga turista pagkatapos merong kawan doon sa pasture, tinatawag nila yung mga tupa pero hindi man lamang lumilingon sa kanila. Pagkatapos merong isang lalaki na tumayo doon, sumipod lang siya, nagtakbuhan yung kawan papalapit sa kanya. Why? Kilala nila pati yung tinig o yung boses ng kanilang pastol. Okay? Nagwi-whistle siya pagkaminsan tinatawag niya sa pangalan, at pagkaminsan habang naglalakad sila, on the move sila, kumakanta pa siya. At siguro yun din po yung dahilan kung bakit si Haring David, bilang pastol, mula sa kanyang kabataan, lumaki siya bilang bago naging hari? Mang-aawit. Tama ba? Hello? Dahil kinakailangan nyo na dapat laging naririnig. Kagaya ng sabi natin kanina, very dumb, yung mga tupa. At dapat lagi niyang naririnig o lagi nilang naririnig yung boses ng pastol o nangunguna sa kanila. Kasi meron tayong tinatawag na leadership. Tama ba? Yung anong tawag dito? Mula dun sa kawan, merong isang tupa na pinagkakatiwalaan ng pastol, yun ang nilalagay niya sa unahan. Ang tawag doon, leadership nga ba? Parang ganon, no? Parang ganon. Meron yung bell. Okay? Meron yung bell. Kagaya din dun sa mga aso. Tama? Yung may sleigh. Nilalagyan yun ng bell. At naririnig yon ng mga tupa sa likuran niya. Habang sumusunod yung leadership doon sa pastol, naririnig naman yon ng mga tupa ng iba pang kawan sa may likuran. Pero dapat yung pastol mismo naririnig din yung boses niya. Tama? Kaya siguro may mga pagkakataon habang umakyat sila sa burolo, habang bumababa sila, kumakanta yung mabuting pastol para sa kanyang kawan. Amen ba? Mamaya, kakantahan ko po kayo. Okay. At isang bagay pa, to lead the sheep while on the move, and these sounds are essential for guiding the flock. Napaka-importante, napakahalaga, kagaya ng pinapaliwanag po natin, yung mga tunog na yon, yung sipol, yung pagtawag sa pangalan, pati yung mga awitin. As a sheep are known to recognize and trust their own shepherd's voice, sapagkat nagtitiwala lamang yung kawan ng yung mga tupa, kaninong boses? Sa boses lamang ng pastol nila. And they never listen to to strangers. At hindi sila nakikinig sa boses ng mga dayuhan. Amen ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Ano ang punto natin? At this point, we see how the good shepherd leads the flock. He leads the sheep from the front and not driving them from behind. Anong ibig natin sabihin doon? Sabing ganon, pinapakita raw nito kung papaanong pinangungunahan ng mabuting pastol yung kanyang kawan. He leads them, pinangungunahan niya yung kanyang mga tupa sa unahan at hindi niya tinataboy mula sa may likuran. Nakakita na ba kayo ng nagpapastol ng mga hayop sa bukid? Diba yung iba nasa unahan at pinapasunod nila yung kanilang mga alagang hayop. Pero meron din naman na mula sa likuran, binumbugaw nila. Okay? Pero mali daw yon. Hindi dapat binubugaw yung kawan mula sa likuran. Dapat kung gusto mo silang pangunahan mo sila mula sa may harapan. Tama? Kung may mga bagay na dapat tayong ipagawa sa kanila, mauna tayong gumawa ng mga bagay na yon para makita po nila. Amen po ba? At yun po yung trabaho ng mabuting pastol. Amen? Amen. So, hindi dapat binubugaw mula sa likuran, dapat pinapangunahan mula sa may harapan. A character that must be possessed
by our today's pastors and leaders. Ito yung katangian na dapat ay magkaroon din po naman yung mga manggagawa po natin at yung ating mga kapasturan sa panahon po natin ngayon sa simbahan. Sabi, the good shepherd walks ahead of the flock, and the sheep follow because they know the distinctive voice of the shepherd. Ang mabuting pastol daw ay naglalakad sa unahan ng kanyang kawan, at yung kanyang mga tupa ay sumusunod. Bakit daw? Sapagkat alam nila yung kakaibang tinig ng kanilang pastol. Alam po ninyo, doon sa mga pastulan, hindi po magkakalayo yung mga nagpapastol, magkakalapit lamang sila. Pero meron silang kanya-kanyang sariling kawan. Pero halimbawa, ito'y kawan ko at pagkatapos ito'y kawan ni Pastor Jobet, tinawag ko yung kawan niya. Kahit pastol ako, hindi pa rin ako kikilalanin ng kawan niya. Nasusundan po ba ninyo? Dahil bakit? Si Pastor Jobet yung pastor nila. Tama? At siya lamang, yung boses lamang niya, yung pinakikinggan nila. Amen ba? So gano'n, gano'n yung pinapakita po dito. Kaya sabing gano'n, pagka minsan kahit 100 yung kanyang kawan, pagkatapos merong nawalang isa, iniiwanan niya para hanapin, hindi siya natatakot. Why? Dahil meron pa namang ibang pastol na mag-aalaga. Tama ba? Para sa kanya. Amen. So hindi sila magkakalayo. Parang kapag yung sa mga pangisdaan, yung mga fishing vessel, hindi rin yung magkakalayo eh. Bakit kaya? Kasi kapag pinirata sila, merong tutulong sa kanila. Ganon din yung mga pastol. Kapag merong mga predators na sumalakay dun sa mga kawan nila, merong tutulong sa kanila. At bukod doon, meron silang mga assistants, meron silang mga katuwang, sarili ng katuwang ng mga pastol para sa kanilang kawan. The good shepherd walks ahead of the flock, and the sheep follow because they know the distinctive voice of the shepherd. Alam nila yon, yung timbre ng boses. Alam nila yon. Okay? Hello? Nagkakaintindihan po sila, yung pastol at yung kaniyang kawan. Letter B. He always with and walks with us. Lagi siyang kasama natin at lagi siyang lumalakad kasama tayo. Sabing ganon, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear, no evil. Bakit? For you are with me. Anong pinapakita nito? Okay. This indicating that the good shepherd will never leave us. Indicating that the good shepherd will never leave us even in the face of death or peril. Ipinapakita lamang nito na ang mabuting pastol, kahit kailan hindi niyan tayo iiwanan, kahit sa harap ng kamatayan, panganib. Is always with us and will always walk will always walk us through out of danger. Lagi siyang kasama natin at lagi siyang lumalakad kasama tayo para makalabas tayo mula doon saan? Sa panganib, palayo sa panganib at kapahamakan. Ayan, kilala nyo yan? Kilala niyo yon, yung bata, tsaka yung leon? Si Aslan, tsaka si Shasta. Okay, sa Chronicles of Narnia po yun, sa book 5. Parang hindi yata ito napalabas sa sinihan, pero galing po ito sa libro, yung kwentong ito. Okay? Ayun po dun sa kwento, nung naglalakbay po si Shasta, papuntang Anbord, kung saan ay prinsipe yung batang ito, kasi bata pa lamang siya, na-kidnap siya, pagkatapos dinala siya sa malayong lugar ng Arabic world. Parang gano'n ang kwento nun eh. Nung malaman niya na hindi siya talaga taga roon at kidnap lamang siya, ginawa siyang alipin. Pero ang totoo, prinsipe siya. Kaya nangyari, mula doon sa pagka-alipin, lumabas siya roon, tumakas siya, at pagkatapos papunta siya ngayon sa sarili niyang bayan, sa sarili niyang bansa, sa Anbord. Okay? Kaya labang hanggang naglalakbay siya, merong lugar na merong napakapusikit na karimlan. Wala siyang makita sa daan. At pagkatapos, dahil napakadilim at wala siyang makita, pumasok na yung takot at napakaraming alalahanin sa kanya. Pero nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad para marating niya yung Anbord. Pero habang lumalayo na yung kanyang nalalakbay o nalalakad, lumalalim din naman yung pakiramdam ng depresyon at anxiety sa kanya.
hanggang sa patuloy na paglala ng nararamdaman po niya, napaupo na lamang si Shasta at pagkatapos hindi niya napigil na lumuha siya. Alam po ba ninyo doon sa kwento, nung pumatak na yung luha ni Shasta, tsaka niya naramdaman na parang merong isang buhay na malapit sa kanya. Naramdaman niyang bigla na meron siyang kasama. Okay? Hinahanap niya yon, pinakikiramdaman niya kung nasaan ito, pero hindi niya talaga makita dahil napakadilim ng lugar na nilalakaran niya papuntang onboard. Okay? Dahil doon, inisip niya na yung bagay na yon ay imahinasyon lamang niya. Kaya ang ginawa niya lamang niya, nagpatuloy pa siya sa paglalakbay para makarating siya doon sa may onboard. Pero habang naglalakbay siya, habang naglalakad siya, patuloy pa rin niyang nararamdaman na meron siyang kasabay na naglalakad sa tabi niya. At may mga pagkakataon na naririnig pa niya yung hinga, okay, ng kasabay niya na hindi niya nakikita. Hanggang dumating yung punto, na hindi na mapigil ni Shasta at nagtanong siya sa mahinang tinig. Mas mahina pa sa bulong. Ang sabi niya, sino ka? At pagkatapos nagsalita yung bagay na yon na kasabay na naglalakad ni Shasta doon sa madilim na bahagi ng daan papunta sa may onboard. Ang sabi, I am the one who waited for you too long to speak. Ako yung kanina pa naghihintay sa iyo na magsalita ka. Nagsalita, sumagot yung boses, malalim pero malaki. Ako yung naghihintay kanina pa sa iyo para magsalita. Pagka minsan, masyado tayong pagod, umiiyak tayo, pero ang kailangan lamang pala nating gawin, dumaig tayo. Tumawag tayo sa Panginoon, nakasama natin at nakakakita sa atin. Tama ba? Doon po sa kwento, ng Chronicles of Narnia, Book 5, The Horse and Its Boy. Kasi merong nakakuha ng kabayad dyan si Shasta. Doon po sa kwento, makikita po natin, na naliligaw yung bata. Naliligaw siya sa isang madilim na bahagi, sa isang madilim na daan, papunta doon sa kaharian ng onboard. Okay? Pero makikita din natin sa kwento, na sa lahat ng mga pagkakataong yon, hindi siya nag-iisa. Lagi siyang merong kasama. At alam natin kung sino yung kasama niya, si Aslan. At sino si Aslan? O, yung leon, tama. Pero sino yung representasyon noon? Siya yung kinakatawan ni Kristo sa buhay ng mga Kristiyano. Tama? Si C.S. Lewis po kasi isang mangangaral, isang Kristiyano. Tama ba? Kaya yung kwento niya, kagaya rin ng kwento ni John Bunyan, allegorical. Tama ba? Allegorical, gumagamit ng mga ibang gumagamit halimbawa ng hayop, para ilarawan yung tunay na buhay na nangyayari sa atin, sa tao, lalo na sa kawan o sa mga anak ng ating Panginoon. Amen po? Palakpakan nga po natin sandali ang Panginoon. So makikita po natin, na sa pagkakataong yon, sa kwentong yon, kahit kailan hindi siya iniwanan, sinamaan siya. Ang sabi ng talatang binasa natin kanina, you are with me. Though I walk through the valley of the shadow of death, kahit naglalakad ako sa libis ng kamatayan, buti na lang meron tayong katulong dito. Okay, kahit naglalakad ako sa libis ng anino ng kamatayan, ayan, literal na yun, sa libis ng kamatayan o sa lilim ng kamatayan o sa madalim na bahagi ng buhay, hindi ako matatakot. I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me, ang sabing ganon. Ano ang punto natin dito? It is evident, the use of pronoun you in verse 4, how the Good Shepherd is being more closer with us in times of peril. Ipinapakita lamang nito, na yung paggamit ng panghalip na ikaw, dun sa talatang 4, na yung mabuting pastol ay mas malapit sa atin sa oras ng panganib at kapahamakan. Tama? Here we see that the change of pronoun from the third person, he, dun sa verses 1 to 3, to the second person, you, in the presence of danger. Okay? Pinapakita lamang noon na sa mga panahon ng panganib at kapahamakan, mas malapit sa atin ang Diyos o yung mabuting pastol. Amen ba?
Doon kasi sa verses 1 hanggang sa 3 na binasa po natin kanina sa Psalms 23, makikita natin na parang pinag-usapan lamang yung pastol eh. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down. Nasa third person. Ibinibida niya, ikinukwento niya yung mabuting pastol. Tama? He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet and still waters. He restore my soul. Puro He. Pero pagdating sa 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you. Kausap niya na. Kanina kinukwento lang niya. Pero ngayon kaharap na niya mismo. At kausap niya, sa panahon na kailan, naroon siya sa libis ng kapahamakan, ng kamatayan o kapahamakan. Amen ba? At ito yung uri ng pag-uugali that we ought to see na kailangan po nating makita doon sa mga kapasuran po natin at sa mga manggagawa po natin today. For them to be more available and closer for their flock in times of difficulty. Dapat lagi tayong libre. Lagi tayong available sa kanila. At dapat lagi tayong mas malapit sa kanila doon sa mga panahon ng kanilang difficulty, ng kanilang kahirapan. Sa panahon ng pangangailangan, ang dapat lapitan si pastor. Okay. No, hindi. Lahat po ng mga manggagawa po natin, at mga pastor po natin, bukas po palagi yung mga yan, Huwag tayong mag-aatubili kapag meron tayong kailangan, lumapit sa kanila. Okay? Hindi ako So, ganun po, Huwag tayong mahihiya. Lumapit tayo kapag meron po tayong pangangailangan at kapag kaya po naman ng ating pastor na tugunan yung mga pangangailangan na yon, tutugon yon sa anumang pangangailangan na meron tayo, base sa kanilang mga kakayahan. In addition, we have to note that besides of shepherding, the Hebrew word ra'ah, yung salitang Hebreo na ra'ah, na sabi natin kanina ay shepherding ang kahulugan, also implies friendship. Nangangahulugan din po ito ng pakikipagkaibigan o companionship o pakikihalubilo, pakikisama. Tama? Ang sabi ng talata na binasa natin kanina, you are with me. Ang ating mabuting pastol ay ating ding mabuting kaibigan. Nasasamahan tayo hindi lamang sa ginhawa, kundi maging sa oras ng mga pangangailangan. Amen po? Amen. Letter C. Sabing ganon, He comforts us in our distress. Sabi, your rod and your staff, they comfort me. Alam po ninyo, using rod and staff, the good shepherd comforts the sheep, to make them feel safe and to ease their mind from anxiety. Gamit po yung pamalo at yung tungkod, ginagamit po ito ng mabuting pastol para i-comfort, yung kanyang kawan o yung kanyang mga tupa para maramdaman nila na ligtas sila at sa ganon mapapayapa yung kanilang mga isipan. Paano po yon? Ano po ba yung gamit ng rod and staff? Sabing ganon, the rod is used to protect the flock against the predators as well as to correct them from wayward behavior. Ginagamit daw yung pamalo. Okay. Timpo natin. Sabi, the rod is used to protect the flock against the predators as well as to correct them from wayward behavior. Ano po sabi doon? Pwede po, isa? Pakipaliwanag. Ginagamit daw po yung pamalo, primarily, siyempre, para sa mga predators, sa mga maninila. Hindi yun nakalaan talaga para sa tupa, Secondary na lamang yun para doon sa correction. Okay? Kapag yung mga tupa masyadong makulit na, para mapabalik sila doon sa may kawan. Okay ba? Naintindihan po natin? As well as to correct them from wayward behavior. While the staff, typically hook, meron siyang
kawit, okay, is used for guiding, rescuing, drawing the ship together, and it is used even for scratching the backs of the ship. Ginagamit siya para i-guide daw ang yung mga tupa. Kapag nalalayo yung isa, kinakawit medyo yan, tapos ibabalik niya dun sa may linya. Tama ba? Ano pa ang sabi? For guiding, for rescuing. Paano po yon? Halimbawa, kapag mahuhulog yung tupa dun sa slope, yun din ang ginagawa niyang pangsalo. Okay? Di ba sabi natin kanina, yung daanan nila parang rice terraces, yung magal. Paakyat siya dahan-dahan, pero may uka yun. Kaya hindi kagad mahuhulog yung tupa ng dire-diretso dun sa libis o dun sa dalisdis, sa slope ng hills. Kaya pwede siyang kawitin pabalik dun sa kawan. Tama? Kapag napasok din yung tupa, yung mga may sungay na dun sa mga tickets, sa mga anong tawag sa tickets? Yung sa mga sukal, yung sa mga kasukalan, di ba? Hello, sino yung unang nawawala? Yung mga matitigas na yung ulo, yung may mga sungay na. Nagkakasabit-sabit pa yan. At para maibalik sila, hihilahin uli yun sa magitan ng kanyang stop, ng kanyang tungkod, ng kanyang pangawit. Nasusundan po ba natin? Okay. It's used for guiding, rescuing, drawing the ship together, and it's used even for scratching the back of the ship. At saan pa ginagamit? Pagkatapos silang kumain, nabusog na. Alam mo ang kagandahan sa Panginoon, bago siya nagbigay ng directive, nang lumakad doon sa daan ng katuwiran, tama? Pinakain niya muna eh. He restores my soul, sabing ganon. He leads me, the Lord's my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet and still waters, He restores my soul. Tama? At pagkatapos noon, He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Tama? Pero bago yon, anong unang ginawa? Pinakain muna, bago binigyan ng directive. Pinakain muna, pinagpahinga. Tama? At habang nagpapahinga yung mga tupa, anong ginagawa ng mabuting pastol? Aba, sobra na, kinakamutan pa. Kinakamot pa, sa magitan ng staff. Tinitingnan din niya siguro kung merong mga hanip, yung balahibo o yung loob dun sa wool, sa makapal na wool, para makuha ito. Nasusundan po ba natin kung paano tayo naalagaan ng ating mabuting pastol? Amen. Supurihin po ang Panginoon sa bagay na yun, sapagat tunay, na ang Diyos, si Kristo, ang ating mabuting pastol. At lahat, ng mga manggagawa sa panahon po natin ngayon, kung meron mang dapat gayahin, sa pag-aalaga ng kawan, ay ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Supurihin po ang Panginoon sa bagay na ngayon. Saan ba ako? So yun kapag nahulog, inihila pabalik, tama? Hindi kasi yun laging straight line, yung right path o yung right track para sa mga kawan. Kahit po nung nagbabarko ko, alam po ninyo, dun sa rules of the road, ang prominent po doon, yung keep right. Yun ang keep right, Yun yung prominent dun sa rules of the road, sa barko. Ibig sabihin, halimbawa, meron kayong head-on collision, magbabanggaan kayong dalawa. Anong gagawin ng dalawang barko para hindi sila magbanggaan? Iikot sila pareho pa kanan. Laging keep right. Tama? Para hindi sila magbanggaan. Kahit kapag yung crossing situation, sino ang iiwas? Nasaan ba ito? Nasa kaliwa niya, di ba? Tama, nasa kaliwa niya. Ito naman, nasa kanan nito. Yung nasa kaliwa, yun yung burden vessel. Yung nasa kanan, yun ang privileged vessel. Kaya dediretso itong nasa kanang barko, yung nasa kaliwa, itong barkong ito, yun yung kakanan naman. Laging pakanan. Kapag kumaliwa yan, magbabanggaan yan. Yun ang rules. Kaya hindi natin sinasabi na kapag sinabing right track, diretso. Dahil sa amin, laging pakanan. Yun yung right track. Huwag kang kakaliwa, laging pakanan. Ang nasusundan po ninyo, pag sa gabi kasi, yung kaliwa niyan, yung ilaw niyan, pula. Yung ilaw dito sa kanan, berde. Kaya ang nakikita ko dito sa ilaw nito, kanan to berde, kaya diretso ko.
Nakikita naman ito sa akin, yung ilaw ko, pula. Kaya iikot siya sa kanan. Nasusundan po ba ninyo? Para hindi sila magbanggaan. Nagkakabanggaan lamang kapag merong isa na hindi sumunod sa rules. Kahit sa eroplano, yung kaliwang bahagi ng eroplano, ang ilaw niyan pula. Yung kanang bahagi, berde. Kaya hindi sila nagbabanggaan. Nasusundan po ba natin? Yan ha, may bayad yan. Okay. So, ganun ano? Sana ba ako? Nawala ako, lumayo kasi ako eh. Kasalanan ko, may mistake. May bad, sabing ganon. Yun, sa punto na pala ako. Okay, anong sinasabi natin dito? Together, the rod and staff are used to comfort the ship. Yung pamalo at yung pangkawit o yung tungkod ay ginagamit para maging komportable yung pakiramdam ng kawan o ng mga tupa. The believers in our today's context, ang tinutukoy nito sa ating panahon o sa ating konteksto, ang significance nito ay para sa ating mga mananampalataya ngayon ng simbahan. By ensuring that they are never alone and undefended under the guidance and protection of the good shepherd's care. Para masiguro na hindi sila nag-iisa o maramdaman nila na undefended sila, na walang nagtatanggol sa kanila sa ilalim ng pangunguna at proteksyon ng mabuting pastol, sa pangangalaga ng mabuting pastol. Pangatlo, the good shepherd promotes. Ano yung una? The good shepherd provides. Pangalawa, the good shepherd protects. Pangatlo, the good shepherd promotes. Makikita natin yun sa verse 5. Anong sabi? You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over, or my cup overflows. Okay? So anong makikita natin? Anong napapansin natin dito? What we notice? Letter A, He prepares it in advance. Ang sabing ganon, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Anong ibig sabihin nun? From here, it is good to know that the Good Shepherd celebrates with us in advance our victory against the enemy, even we're still yet in conflict. Kahit nasa labanan pa tayo, nagsiselebrate na ang ating Panginoon, kasama tayo ng pagtatagumpay sa harap mismo ng ating mga kaaway. Tama? Naghahanda ng piging ang Panginoon kahit meron pang labanan. Ipinapakita lamang noon na sigurado na sa kanyang pangunguna yung ating tagumpay. Amen ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. From here, it's good to know that the Good Shepherd celebrates with us in advance our victory against the enemy even we're still in conflict. As if that we're already won the battle, na para bang nanalo na tayo sa digmaan. Anong sabi sa Deuteronomy 20 verse 4? Ang sabi ganito, for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you the victory. Ang Panginoon mong Diyos, sabing ganoon, ang siyang sasama sa iyo at lalaban para sa iyo mga kaaway, para sa iyong pagtatagumpay. Amen ba? Letter B. Sabi, He promotes us before our enemies. Ang sabi kasi ng talata kanina, in the presence of my enemies, you anoint my head with oil. Bakit ginagawa ito? It is equally good to know that the promotion is being portrayed in the very eyes of our enemies. Something that would give them the thought that we have already won. Okay? And that they were already lost in the battle. Kapag ginagawa kasi natin, na meron ng promotion, kahit meron pang labanan, nagpipiging na tayo. At pagkatapos pinaparangalan na tayo ng ating Panginoon, nagdadalawang isip yung ating kalaban, yung ating kaaway. Dahil ipinapakita na para na tayong nanalo doon sa may labanan. At sila ay mga talunan. Okay? At ang resulta, nagkakaroon yun ng realization sa uli, which for sure will come to fruition as a result. Number 4, matatapos na po tayo. The good shepherd pursues. Okay, anong sabi doon? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life,
Tunay na ang kabutihan at kahabagan ng Diyos ang susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay. And this text, the Hebrew word, okay, often translated as follow, can also mean chase or pursue. Sa teksto pong ito, ang wikang Hebreo na ginamit, doon sa follow ay ginagamit din para tukuyin yung paghabol o yung pursue. And it implies, anong sinasabi doon? And it implies an active, persistent search by God's by God's blessings to find and secure the believer rather than a passive trailing. Sabing ganon, ang implikasyon po nito, ang pinapakita po nito, ang pinapahiwatig po nito ay isang aktibo at tuloy-tuloy na paghahanap ng biyaya ng Diyos para matagpuan at masiguro ang kaligtasan ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi ito yung parang anong tawag doon? Yung passive trailing. Yung parang tahimik lang sa likuran, yung parang hinahatid ka lang niya ng tingin. Alam mo yon, meron ganun, di ba? Yung meron kang kasama, bumisita ka sa isang bahay, pagkatapos pauwi ka na, ihatid ka lang niya ng tingin. Pero hindi ganun ang biyaya ng ating Panginoon. Sinusundan niya tayo doon sa landas na tinatahak natin. Tama? Hindi lamang tayo natin ng Panginoon. Sinusundan tayo ng biyaya mismo ng ating Panginoon. Alam po ninyo yung kanta na That is why, ayan na. Alam po niyo yun? Naalala niyo yun? Ibig sabihin, matanda na kami. Okay, alam po niyo yun? Ano yung sabi rin sa kanta? Sabing ganon, just to feel your arms around me, just to know your grace, ano raw? Has found me. Ano nakatagpo? Tayo ba nakatagpo ng biyaya o ang biyaya nakatagpo sa atin? Just to feel your arms around me, just to know your grace has found me, just to hear your voice surround me, calling my name. That is why I live. Sabayin nga po ninyo ako. That is why I move. That is why my heart cannot go on without you. That is why I sing. That is why I cry. That is why no other love but you to satisfy. That is why. Sa Genesis 6:8, ano pong sinasabi? Ganito po yung mga basa natin doon. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Okay? Pero alam po ba ninyo, I'm sorry. Pakibalik nga po natin. Pero alam po ba ninyo, ano po yung mga Bible scholars po natin, sabing ganun, they agreed that the text is best understood that it was really the grace found Noah. Hindi talaga natagpuan ni Noah yung grasya, yung biyaya, kundi ang biyaya mismo nakatagpo sa kanya. Okay? Bakit? Because it was the grace of the Lord when wickedness was over all the earth, okay, was actually pursuing and tracking somebody to be saved. Yung biyaya mismo ng Panginoon sa panahon ng masama na ang mundo at yung mga ginagawa ng mga tao, siya mismo yung naghahanap ng taong ililigtas niya, isi-save niya, i-reserve niya, okay, para tanggapin yung biyaya ng ating Diyos. Tama? Kaya maling sabihin na natagpuan ni Noah yung grasya, kundi ang grasya mismo ang nakatagpo sa kanya. As the Lord's purpose was not really extermination, sapagkat hindi talaga intensyon ng Panginoon na masakin at patayin yung kanyang mga nilikha, but regeneration, para gumawa siya ng panibago of higher and better order of things.
Okay, na nakita po niya sa buhay ni Noah. Gusto niyang magkaroon ulit ng bagong simula yung mga tao mula sa mabuting at tao at pamilya. Okay, na kumikilala sa Kanya. Yun lamang ang gusto mangyari ng ating Panginoon ng pagkakataong yun. Uli, not extermination, kundi ano? Regeneration. Tama? Kaya makikita natin, di ba, yung tawag dito, yung bangka, yung arko, ano nangyari? Nabautismohan sila doon, tama? Sa kaligtasang binigay ng Panginoon sa kanila, kasabay binautismohan sila. Merong tubig sa ilalim nila, lumulutang sila sa ibabaw ng tubig habang umuulan ng malakas sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Nabalot sila ng tubig. In a sense, okay, nabautismuhan yung buong pamilya ni Noah o ni Noe nung panahon na iyon. Nasusundan po ba natin? Hello. So, hindi po tayo nakatagpo sa Panginoon. Kahit kailan naman hindi nawawala ang Panginoon, tayo yung laging nawawala eh. Tama? At tayo yung laging hinahanap. Kaya maling sabihin na natagpuan ni Noe yung grasya, kundi yung grasya mismo, yung nakatagpo sa kanya. At gumawa ng paraan para mapreserba si Noah, pati yung kanyang buong pamilya. Amen? Moreover, dagdag pa rito, if you notice, this is the first occurrence of the word grace mentioned in Scripture. Ito po yung kauna-unahang pagkakataon sa banal na kasulatan na binanggit yung salitang grasya, yung grace o yung favor, okay, sa Scriptura. Here, for the first time, grace finds a tongue, sapagkat ito rin yung kauna-unahang pagkakataon na yung grasya ng Diyos nakatagpo ng tao, nakatagpo siya ng dila na magpapahayag ng kanyang pangalan. Grasya. Naalala ko noon, nung first year anniversary ba natin yon? Sa unang simbahan, second anniversary namin, ang team namin noon parang only by grace. Parang ganda ba? Only by grace. Kasi nagpapatuloy kami. Ano kasi yun tawag dito? Yung pinasimulang simbahan, anong tawag doon? Pioneering church yun Kaya only by grace yung parang yung naging tema namin noon. Pagkatapos meron kaming isang miyembro, sabi niya, Pastor, sino ba si Grace? Sino ba si Grace? Hindi ko malaman kung matatawa ko, may inis ako, hindi kilala si Grace. Si Piatos, hindi kilala. No. Yun yung kaunang-unahang pagkakataon, na napakinggan, na narinig yung salitang grasya sa labi o sa bibig mismo ng tao. Nasusundan po ba natin? Yun yung kauna-unang pagkakataon na nakatagpo yung grasya para mabanggit yung kanyang pangalan sa Biblia, para maisulat yung pangalang grasya o grace sa Biblia. Amen po? Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Sabi ko sa inyo, kakantahan ko kayo, ayaw niyong maniwala Pinagandaan ko yan Okay. Ano po ang punto natin? Yung mabuting pastor kasi kumakanta dapat. Kasi dapat naririnig siya ng kanyang kawan. Okay? Sa susunod niyan, kakanta na rin si Pastor Joey. Si Pastor. Okay. Thus it shows that the grace of God doesn't just wait. It pursues the life of those it chose and found to be eternally blessed. Tama ba? Pakitagalog nga. Therefore, sa gayon, pinapakita po nito na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang naghihintay kung sino yung kanyang bibigyan. Humahabol siya mismo. Inahabol niya yung buhay ng mga tao na pinili niya at natagpuan niya para bigyan ng walang hanggang biyaya mula sa Kanya. Tama? Ang sabi ng talata natin kanina, and I will dwell in the house of the Lord, kailan daw? Forever. Ano ang conclusion natin? For conclusion, let me end with this story. Hayaan yung magtapos po ako. Let me close with this story. Hayaan yung magtapos ako dito sa kwentong ito. Meron daw isang mga ngaralaw, meron isang guro, sa isang Bible class na ginanong yung kanyang mga estudyante para i-recite yung Psalms 23. Dito na nga po ako titingin. At pagkatapos noon, yung unang nagtaas ng kanyang kamay ay isang public orator o isang public, ano yung public orator?
public speaker. No, isang public speaker by profession. He was so well versed in Scripture. Napakagaling niya sa banal na kasulatan. Ano po? At pagkatapos nun, ni-recite niya yung Psalms 23 with eloquence and modulation. Talagang very modulated yung kanyang boses at pagkatapos very eloquence yung paraan ng pag-recite niya ng Psalms 23. At dahil puro yung mga tao doon sa klase po nila, lahat sila nagsisigawan at pagkatapos pumapalakpak sila. Pinapalakpakan po nila yung unang estudyante na nag-recite ng Psalms 23. Siguro sabi nila, yehe, bravo, hooray, magaling. Tama po ba? At pagkatapos po noon, merong isang mas matanda doon sa grupo, doon sa klase, merong matandang tumayo dahil wala pong mag-volunteer para sagutin o hamunin yung naunang estudyante na nag-recite ng Psalms 23. Okay? Here comes an elderly one who volunteered when seems nobody in the class wanted to challenge him. And he recited, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet and still waters. He restores my soul." So on and so forth. Pero alam po ba ninyo, pagkatapos po niyang mag-recite, wala po man lamang isang kamay na pumalakpak. Wala man lamang kahit isa doon sa mga estudyante ang sumigaw. Okay? Ano po kaya ang dahilan sa palagay po ninyo? Ang dahilan, dahil ang buong klase ng pagkakataon na yon is now soaking with tears. Lumuluhan na po sila at pagkatapos in a deep mode of devotion and prayer. Para nung nangyari nung Friday, ang galing nga nun merong umiyak, merong nakatulog, dahil nag-soak doon sa kapahingahan na binigay ng ating Panginoon. So ganun po ang kwento, merong teacher, pagkatapos tumawag siya doon sa klase para mag-recite ng Psalms 23, ang unang tumayo, orator. At he did it good, he did it great. Napakagaling ng kanyang pag-recite ng Psalms 23. Pagkatapos po noon, dahil walang tumatayo para hamunin yung nauna, ang tumayo yung matanda mula doon sa klase. Pagkatapos na-recite din niya yung Psalms 23. Pero wala na pong sigawan. Wala nang palakpakan na narinig pagkatapos mag-recite ng matandang estudyante. Ang dahilan, hindi dahil sa hindi nila nagustuhan yung recitation ng matandang estudyante, kundi hinatid sila nito sa mas malalim na mode. Ano ba yung mode? Sa mas malalim na mode, parang pangit Ano po ba yun? Ayun, hinatid sila noon ng recitation ng matanda sa mas malalim na pagkaunawa sa debosyon, okay, at panalangin. So, ganun po ang nangyari. At pagkatapos po noon, tumayo naman yung naunang estudyante. At pagkatapos, tumayo siya doon sa harapan, kinuha niya yung kanyang kamay para kunin yung atensyon nila doon sa kanya. At pagkatapos, ang sabing gano'n ng orator doon sa kanya mga klase, "Ladies and gentlemen, mga Ginoo, mga binibining, classmates, professor and classmates," sabi niya gano'n, "guro, mga estudyante, mga kamag-aral, you see the difference? Nakita ninyo ang pagkakaiba sa pagitan ko at ng ating kaibigan kanina. Ano kaya yung pagkakaiba?" Ang sabi niya ganito, "Ang pagkakaiba naming dalawa, I know the Psalms, but he knows the shepherd." Alam ko yung salmo, alam ko yung awit, yun ang pagkakaiba. Pero yung kapatid kong ito, kilala niya yung Panginoon. Amen ba? Nasusundan po ba natin? Hello? So, ganun po ang pagkakaiba. Then after which the first student recited the Psalms 23 stand and waved his hand to catch the attention of the class. And he said, "Ladies and gentlemen, teacher and classmates, you see, the difference between me and our friend here is that I know the Psalms, but he knows the shepherd. The good shepherd who cares for the flock," yung pinag-aaralan natin kanina, "the one who provides and protects, and the one who promotes and pursues all goodness for us."
Siya yung mabuting pastol na nag-aaruga sa atin, sa kawan. Yung mabuting pastol na nagtutusto sa atin at nagbibigay ng proteksyon sa atin. Ang mabuting pastol na nagtataas ng ating antas sa kabuhayan. Okay? At ang sumusunod, ang mabuting pastol na na lagi nating kasama o sumusunod sa atin, na sinusundan tayo ng lahat ng mabubuting bagay na nilalaan para sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? And that is the good shepherd's care. Amen? Amen. So purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Balik ko po sa ating tagapanguna.